Magandang araw mga ka-Express Info. Ayaw nating magiging judgmental, pero sa talo kagabi ng Gilas ay isa lang ang malinaw. Kailangan si Kai Sotto ng Gilas sa ilalim. His mere presence is more than enough to intimidate Gilas opponents. Very clear ang kakulangan ng big man ng Gilas sa ilalim at ang daming dunk ng Lebanon. Ang kahalagahan ni Kai ay hindi lamang nakabase sa kanyang kakayahan sa scoring o rebounding. Ang kanyang pagiging tall at athletic ay nagbibigay rin ng advantage sa defensive end. Kapag nakacourt siya, parang may invisible force field na pumipigil sa kalaban na makapasok o makapagdunk sa kanilang sarili. Ito ay isang uri ng intimidation na hindi basta-basta maipaliwanag sa mga numero lamang. Nakikita natin sa kanyang laro kung paano niya binabago ang dynamics ng laro sa pamamagitan ng kanyang shot blocking at pag-reposition sa court. Isang bagay na nagbibigay ng malaking bentahe laban sa mga kalabang malakas sa inside play. Well, walang duda, very impressive ang defensive na AJ Edo, pero ang intimidating presence ni Kai ang kulang. Kahit na very clear na nag-experiment pa si Coach Tim Cone. In fact, may mga instances na pinalabas ni Coach Tim ang lahat ng kanyang mga starters at ginamit ang lahat ng mga bagitong players. Ito ang isa sa mga senyales na hindi nag-all out ang Gilas to win against Lebanon. Pero very glaring pa rin ang kakulangan ni Kai sa ilalim, both offensively and defensively. Offensively, very passive kasi si AJ Edo at bihirang umatake unless he is free. Unlike Kai, na threat kapag saang party ng court, kaya nakakagawa ng mga plays para sa kanyang mga open teammates. While there is no doubt na kayang talunin ng Gilas ang New Zealand kahit wala si Kai, well, iba pa rin pag merong Kai. Mas mapapadali ang trabaho ng Gilas at ng coaching staff kung merong Kai. Without Kai, kailangan na pumutok ang Gilas galing sa 3-point area para ma-open si Junmar Fajardo sa ilalim. Still, pinapangarap ni Coach Tim Cone na makakasabay na sina AJ Edo at Kai Sotto sa Gilas at yan na ang panahon na masasabi nating full strength na ang team. Pero sa ngayon ay adjustment period pa ng Gilas sa pagkawala ni Kai at sa pagbabalik ni AJ Edo. Sa kabila ng mga pagsubok at hamon sa laro, isang malinaw na katotohanan ang lumilitaw. Ang kahalagahan ni Kai sa Gilas Pilipinas. Ang kanyang presensya sa ilalim ng ring ay hindi lamang nakakapagbigay ng physical na depensa, kundi pati na rin sa psychological edge sa mga kalaban. Sa kabila ng ilang mga pagkakataon kung saan napagpasyahan ni Coach Tim Cone na subukan ang ibang rotations at laruin ang bench, malinaw ang kukulangan ng team tuwing nawawala si Kai. Ang reality check na ito ay hindi lamang isang puna sa laro laban sa Lebanon, kundi isang masusing pagsusuri sa dynamics ng Gilas at kung paano nila kinikilala ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang natural na big man sa court. Sa laban kontra Lebanon, kitang-kita ang mga butas sa defensive structure ng Gilas. Minsan, tila nagiging hadlang ang kakulangan sa presensya ni Kai sa ilalim, isang posisyon kung saan siya talaga ang kumikilos bilang backbone ng team. Ang kanyang mere presence ay hindi lamang nagpapalakas ng moral ng team, kundi nakakatakot din para sa mga kalaban. Kahit na nakikita rin natin ang husay ni AJ Edo sa depensa, iba pa rin ang vibe na dala ni Kai. Hindi may kakaila na kapag si Kai ay nasa court, nagkakaroon ng kakaibang energy ang laro. Isang energy na nagbibigay daan para sa mga teammates na mag-open up at mag-contribute ng mas epektibo. At isa sa mga pinaka-stratehikong aspeto ng laro ay ang kakayahan ni Kai na magbukas ng plays para sa kanyang mga teammates. Offensively, siya ay hindi katulad ni AJ Edo na kadalasan ay bihirang umatake maliban kung nasa tamang posisyon. Si Kai ay nagiging threat kahit saan man siya magpakita sa court. Dahil alam ng kalaban na may malaking posibilidad siyang makagawa ng impactful play, mga dunks, rebounds at kahit simpleng pag-block ng shot ng kalaban. At dahil dito, nabibigyan ng espasyo at pagkakataon ang iba pang manlalaro na may pakita ang kanilang galing. Ang kanyang versatility at natural na athleticism ay nagbibigay ng kakaibang dimensyon sa laro ng Gilas.
At hindi rin natin dapat kalimutan na sa kabila ng kakayahan ng Gilas na manalo laban sa ilang kupunan kahit wala si Kai, mas makikita natin ang tunay na potensyal ng team kapag nasa full strength na ang kanilang roster. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi natin maaring ipagkaila na may mga adjustments na kinakailangang gawin ng team. Nakita natin na sa mga nagdaang laro, nag-experiment pa si Coach Tim Cone sa pag-rotate ng mga starters at pagbibigay ng playing time sa mga bagitong players. Isa itong patunay na kahit anong pag-asa ang ibinibigay ng coaching staff para sa pag-unlad ng mga manlalaro, may mga bahagi pa rin ng laro, lalo na sa ilalim ng ring, na nangangailangan ng karagdagang pansin at practice. Ang pagkakaroon ni AJ Edo na mahusay sa depensa ay isang magandang asset, pero kulang pa rin ang kanyang pagiging dynamic sa offense, lalo na kumpara sa natural na laro ni Kai. Kung wala si Kai, napipilitan na lamang umasa ang team sa labis na 3-point shooting para mabuksan ang defense ng kalaban at mabigyan ng free space si Junmar Fajardo sa ilalim ng ring. Bukod pa dito, nakakatulong din ang presence ni Kai sa offensive presence. Kapag alam ng kalaban na merong dominant presence sa ilalim, napipilitan silang mag-adjust at minsan ay nagiging predictable ang kanilang depensa. At dahil dito, nabibigyan ng pagkakataon ang mga wing players at guards ng mas maraming space para mag-drive, mag-shoot at mag-create ng plays. Sa ganitong paraan, hindi lamang si Kai ang nag-aambag sa score, kundi pati na rin ang buong team na nakakakuha ng momentum sa laro. Ang kanyang influence sa court ay siyang isang domino effect, isang magandang epekto na kumakalat sa buong team. Gayunpaman, sa kabila ng mga positibong aspeto na dala ni Kai sa Gilas, may mga pagkakataon din na napapansin ang kakulangan ng synergy sa pagitan ng mga players, lalo na sa panahon ng adjustment period. Marahil, ang hindi pagkakaroon ng consistent na rotation ay nagiging hadlang upang ma-maximize ang potential ng bawat isa. Si Coach Tim Cone ay kilala sa kanyang malawak na karanasan at tactical na diskarte, pero malinaw na may mga bagay pa rin kailangang pagtuunan ng pansin. Sa mga laro kung saan pinapalabas ang buong roster, mula sa mga veterans hanggang sa mga baguhan, merong mga pagkakataon na nagkakaroon ng disconnect sa defensive at offensive schemes. Isa sa mga factors na ito ay ang pagkawala ni Kai, na natural na nagiging anchor ng team sa loob ng court. Ang pangarap ni Coach Tim Cone na magkaroon ng simultaneous na presensya ni Kai Sotto at AJ Edo sa Gilas ay isang indikasyon ng kanyang paniniwala sa balance at full strength ng team. Kapag nakikita natin ang ganitong klaseng kombinasyon, masasabi natin na sa tamang landas na ang team tungo sa mas malaking tagumpay. Hindi lamang nito mapapadali ang trabaho ng coaching staff, kundi mabibigyan din ng kumpiyansa ang bawat manlalaro na ang kanilang mga lakas ay magiging epektibong sandata laban sa mga kalabang matitindi ang laro. Ang pagkakaroon ng dalawang malaking personality sa loob ng court ay magre-resulta ng mas diversified na approach, kung saan merong malakas na inside presence at dynamic na outside play.